tinamaan din naman ako. Hindi ko naman sinasadya na naampas ko siya sa ulo kasi nag-fake pa siya eh. So yung momentum ng katawan ko, yung kamay ko nung naampas ko siya, is tumama. Which is, sorry naman ako. Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon etong ang pagsasalita ni Gaku Natics about nga sa nangyari sa kanila ni Mark Pingris kahapon lamang, na kung saan sinabi nga ni Gaku na hindi naman niya talaga sinasadya yung pangyayari na yon at ag-aran din pala siyang humingi talaga ng pasensya dito kay Mark Pingris, na kung saan tama nga yung aking expect dito sa pangyayaring ito na sinasabi ko nga sa inyo. Doon sa pagharap neto ni Gaku dito kay Mark Pingris, mapapansin nyo po doon na parang may sinasabi etong si Gaku Natics, at yun na nga yung kanyang sinabi dito na talagang humingi siya ng pasensya dito kay Mark Pingris. Kaso lang si Pingris hindi rin niya in-expect na ganun talaga yung mangyayari. Kumbaga ang akala lang siguro ni Pingris matutumba si etong si Gaku, o kung hindi naman yayakap sa kanya or matatamaan siya sa parte ng katawan. Pero hindi niya in-expect, natatamaan nga siya sa ulo neto ni Gaku Natics, which is hindi naman din sinasadya talaga ni Gaku. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan mismo nga dito kay Jerwin Gaku dito sa PBA Moto Club. Ano ba yung totoong nangyari? Siyempre pare, sabi nyo kanina, hindi scripted, lahat ng laro natin is lumalaban tayo ng totoo, yes. Yung laro talaga natin. Pag may kalaban tayo. Liga, parang liga talaga, competition. Natin lagi Depende yan sa nakakalaban natin unang-una. So ako, kaya rin naman ako as a player. I know. Di ba? Ever since Lasal. Ever since PUP. Hindi naman ako yung talagang nananakit na player. Ano lang ako? Physical player yung laro ko, pre. Diba? Kalmado lang, kumbaga. Na, di ba? Kita niyo naman yung mga yung depensa ko, yung ganyan. Kasi sa totoo lang, napakaganda po ng depensa talaga ni Gaku doon. Kitang-kita naman po talaga habang on the attack etong si Idol Mark Pingris, sakto naman na talagang malupit din ang depensa neto ni Gaku. Kumbaga nagbanggaan talaga yung puwersa ng isang Pinoy Sakuragi natin versus Gaku Natics. Kaso lang, ang problema, kitang-kita naman talaga sa paa na medyo na-outbalance etong si Jerwin Gaku, na kung saan sa hindi sadyang pagkakataon tinamaan nga niya sa ulo etong si Mark Pingris, na kung saan kinainis din ni Pingris. Nagkataon lang nung laro na yon. Syempre, hindi ko lang sinasadya. Yun. Diba? Hindi ko talaga sinasadya yung mga pangyayari na gano'n. Tapat ko muna sa'yo. So yan mismo kay Gaku na nanggaling mga kapengyo, na hindi talaga niya sinasadya yung pangyayaring yon. Kumbaga nagkataon lang. Sa basketball naman, alam naman natin talagang pisikalan yan. Lahat pwedeng mangyari. Yung mga hindi sinasadya, siguro pwede naman palagpasin ni Idol Mark Pingris yun. So kita nyo naman, from the first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, hindi na po naulit yon. So ibig sabihin, nandun pa rin yung sportsmanship neto ni Mark Pingris, at pangalawa, nandun pa rin yung friendship nila, Masyado ka na madrama Hindi, in-explain ko lang yung nangyari. Kasi nga, nung pinostayan niya ako, nagkataon na ganun yung nangyari. Yes. Tinamaan din naman ako. So, hindi ko naman sinasadya na naampas ko siya sa ulo kasi nag-fake pa siya So, yung momentum ng katawan ko, yung kamay ko, nung naampas ko siya, is tumama. Which is, sorry naman ako, sabi ko nga, foul. Instantly nag-sorry ka kagad? Oo, nag-sorry nga ako. Sabi ko, foul sa akin. Tapos, ayun, so, rinig nyo naman mismo kay Jerwin Gaku yan, na humingi siya ng pasensya dito kay Pingris, Yun yung bigla siyang nag-init sa game. Diba? Nagalit Which we don't siya. know why. Oo, hindi ko rin alam. So, ayun nga, yun nangyari. After nung, di ba nakita mo yung the whole game naman? The whole game, kung talagang gusto niya akong bawian sa game, or alam mo yung postahan niya ako ulit, or ganyan, pwede naman gawin niya yun, di ba? Kasi first quarter nangyari yun. Oh yes, first quarter pa lang. So the whole game, mayroon pa siyang time na in case gusto niya bumawi. Para makabawi, yes. Di ba? Wala namang gano'n na nangyari na So kasi maganda rin yung game natin. Maganda rin yung flow ng game natin. So yan mga kapengyo, kitang-kita at rinig na rinig naman ng dalawang tenga natin, galing mismo kay Jerwin Gaku, na talagang kung gusto nga talagang bumawi ni Pingris, sa first quarter pa lang naman nangyari yon. May second, third, fourth pa. Pero hindi na ginawa ni Pingris yon. At sabi ko nga sa inyo, sports pa rin ang naano rito, yung namayagpag. At pangalawa,
sila, yung kanilang pagsasamahan, yung kanilang pagkakaibigan, malamang yun din ang pumasok kay Pingris na teka lang, ba't ko ba papatulan din to si Jerwin? Dati ko nakasama to. So siguro nga baka hindi niya sadya. Siguro yun din yung pumasok sa isipan ni Pingris kaya hindi na lumala yung tension. Ang importante rito, basketball ito, sports ito, ang sports pa rin ang namayagpag. Yun yung pinakamaganda rito at sinasabi naman ni Jerwin sa atin lahat na hindi niya talaga sadya yung pangyayari. So sa mga nagsasabing scripted itong ginawa nila, hindi po ito scripted. Talaga po nangyayari sa basketball yun. At siguro nga hindi talaga sadya ni Jerwin. So nagkaroon sila ng misunderstanding ni Pingris. Pero doon naman sa mga nagsasabi na wala yan, magkakabati din yan. Opo, totoo naman talaga yon. Magkakabati talaga yan dahil magkaibigan at may pinagsamahan sila. Diba? Yun lang yun mga kapeyo. Ito po yung sarili ko opinion. Comment nyo na lang din down below yung mga opinion nyo mga kapenyo at lahat din po yan babasahin ko para lahat tayo pantay-pantay. Maraming salamat mga kapenyo. Kita-kita sa mga susunod kong vlog.